Asawa. Mula ng araw na ikaw ay naging gulay dahil sa aksidente. Malapit na magdalawang taon. Sa loob ng 2 taong ito, araw-araw kitang sinusuklayan at pinapaliguan ng gamot. Nangako ka sa akin. Bukas ay gigising ka na. Tama ba? Asawa. Napakahirap ng 2 taong ito para sa akin. Ang balita nang nangyari sa'yo. Hindi ko sinabi kanino man. Maraming beses akong tinanong ng iyong mga magulang. Pinagtakpan kita para sa kanila. Nangako ka sa akin. Nagigising ka talaga. Tama ba? Tingnan mo. Tumawag ulit ang kapatid mong babae. Hilo. Hipag natutulog ka na ba? Nasaan ang ate ko? Kailan ba talaga makakauwi mula sa ibang bansa ang ate ko? 2 taon na. Wala man lang balita. Nag-aalala na kami ni mama at papa. Sinabi ko na uuwi na siya sa mga araw na ito. Ayos lang ang ate mo. Kinakausap ko siya araw-araw. Magpapahinga na ako. Papatayin ko na muna ang telepono. Hello? Luyan, ano ba talagang laro ang ginagawa mo? Hindi ko na to pakikialaman. Ngayong araw na ito ay dapat kong malaman. Anong sikretong itinatago mo? Asawa, naaamoy mo ba? Sinindihan ko ang paborito mong lavender at cedar sa ganitong paraan sa gabi. Hindi ka na matatakot sa dilim. Hipag, Ano ang ginagawa mo dito? Hipag, may konting urgenteng bagay akong sasabihin sa'yo. Papasukin mo muna ako. Kung may sasabihin ka man, dito na lang sabihin. Bakit mo ako ayaw papasukin? Sabihin mo, may itinatago ka bang tao sa loob? Wala akong oras para sa kalokohan mo. Kung wala ka namang seryosong sasabihin, umuwi ka muna. Why? Hindi pwede. Sa loob ng 2 taong ito, lagi kang kakaiba ang ugali. Tiyak na may problema, papasukin mo na ako. Mengying, pakinggan mo ako. Uuwi na ang ate mo sa mga araw na ito. Kailangan ko maghanda. Tigilan mo ang kalokohan mo. Huling-huli na, umuwi ka na ng maaga at magpahinga. Hindi, hoy! Luyan, may problema ka talaga. Ilalabas ko talaga ang sikreto mo. Nene, anong ginagawa mo dito? Ay, Ale, nakagulat ka naman sa akin. Malambot, alam mo ba yung pamilyang yon? Anong nangyayari? Yung pamilyang sinasabi mo. Aray, ang kakaiba talaga ng pamilyang yon. Araw-araw yung lalaki. Nagtatapon ng malaking bag ng halamang gamot. Napakabaho rin sa loob ng bahay. Halamang gamot! Maraming beses na pinapapunta ng property management ang tao para magtanong. Sabi ng may-ari ng unit na yon, may sakit ang kanyang asawa. Kailangan maligo ng gamot. Ilang taon na akong nakatira dito. Ni minsan ay hindi ako nakakita ng anumang babae. Aray ko po, huwag mo nang ituloy. Nakakagulo lang ng isip pag pinag-uusapan. Aray, Luyan, ano ba talaga ang ginagawa mo? Sige, alam ko na. Pupunta na ako sa ospital ngayon din. Magandang pagkakataon. Kakaiba. Anong amoy ito? Ate. Kumusta ka na? Ate?
Ate, hintayin mo ako. Kukuha ako agad ng tao para sagipin ka. Anong ginagawa mo rito? Bayaw, Anong ginagawa mo rito? anong ginawa mo sa ate ko? Hindi pa siya nag-overtime sa ibang bansa. 2 taon na ang nakalilipas talaga nagplano siya mag-overtime. Pero bago yun, na-aksidente siya sa sasakyan. Kumusta na siya ngayon? Ayos lang siya. Pagkatapos ng aksidente, dinala ko siya sa ospital. Ako mismo ang nag-operasyon sa kanya. Nasa recovery period siya ngayon. Natatakot kami mag-alala kayo. Kaya, hindi namin sinabi sa inyo. Totoo. Pero kitang-kita kong siya'y... Tumahimik ka. Doktor ako. Sinasabi ko ayos lang siya. Ano? Pinagdudahan mo ako. Nangako sa akin ang ate mo. Basta araw-araw na magpupursige. Magmamasahe sa kanya gamit ang paligong gamot. Tutulong sa kanyang gumaling. Pagkatapos ng 2 taon na yun, magigising siya. Ilang oras na lang? Matatapos na ang 2 taon. Ngayon, ay malaking araw ng muling pagsasama ng aming buong pamilya. Mali. May mali dito. Malinaw na yumao na ang ate ko. Baliw ka. Loko ka. Tatawag ako para sabihin sa nanay at tatay ko. Tatawag ako. Manging makinig ka sa akin. Ayos lang talaga ang ate mo. Samahan mo ako maghintay sandali. Gigising siya mamaya. Ayos lang talaga ang ate mo. Bitawan mo ako. Tatawag ako kay nanay at tatay. Bitawan mo ako. Hindi pwede. Bitawan mo ako. Bigyan mo ako ng telepono. Bitawan mo ako. Hoy, Tay. Nakita ko na si ate. Hello? Tay, nakita ko na si ate. Wala naman pala siya. Hello? Mengying? Anong nangyari sa iyo? Anong nangyari? Parang may nangyari sa kanya. Parang nakita na niya si Minghan. Pero wala namang problema. Naka-on ang location ng cellphone niya. Dadalhin ko na ang mga tao para hanapin siya. Bilisan mo! Bakit ba kailangan mong tumawag? Sinabi ko na buhay pa ang ate mo. Gigising siya ngayong araw. Pakiusap. Payagan mong lumabas ako. Ngayong araw, bago magising ang ate mo, hindi ka makaalis kahit saan. Luyan, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sinabi ko na, ngayon ang araw ng iyong ate, malaking araw na paggising. 2 taon siyang nagpahinga. Nung bagong gising pa lang siya. Takot siya sa maingay. Siya. Huwag kang magsalita. Nababaliw ka na. Ganito na ngayon ang lagay ng ate ko. Hindi mo siya dinadala sa ospital. Lumalabag ka sa batas. Anong batas ang nilabag ko? Ako ang pinaka-autoridad na doktor sa neurolohiya sa bansa. Sabi ko magigising siya. Sinusubukan kong iligtas siya ng buong sikap. Ano ang mali kong ginawa? Ngunit ang ate ko ngayon, saan pa naroon ang tibok ng puso? Saan pa naroon ang temperatura ng katawan? Ano ba talaga ang itsura niya? Hindi mo ba alam? Hindi mahalaga ang tibok ng puso o temperatura. Hindi mo talaga naiintindihan. Nag-aral din ng medisina ang ate mo. Nag-aral siya ng tradisyonal na medisinang Chino. Itinuro niya sa akin ang parang ito. Basta ipagpatuloy ko ang paliligo ng gamot sa kanya. Tiyak na magigising siya. At saka, sinabi niya sa akin bago siya umalis. May anak na tayo. Mahal, may sasabihin akong magandang balita sa iyo. Ano? Nagpatingin ako sa ospital kahapon. Mukhang may baby na tayo. Totoo. Nangako siya sa akin na magigising siya pagkalipas ng 2 taon kasama ang ating sanggol. Tunay na baliw ka. Maniwala ka man lang sa isang taong gulay na makakapag-anak sa'yo. Ikaw, Hindi siya taong gulay. Ate mo siya. Buhay pa siya. Kaunting oras na lang. Gigising na ang ate mo. Espesyal kung inayusan siya ngayon. Pinakamagandang makeup. Binihisan siya ng pinakamagandang damit. Kapag nagising siya, tiyak na masaya siya. Luyan. Gusto mo bang pakinggan? Ano ba ang sinasabi mo? Pakawalan mo ko. Magsusumbong ako sa otoridad. Pakawalan mo ko. Ano ang sinasabi mo? Sino ang nagutos sa iyo magsumbong?
Bakit hindi mo ako pinakikinggan? Sabi ko magigising ang ate mo. Bakit ka nagpapatigas ng ulo? Kailangan pang tumawag para sirain ang ating pagsasama. Luyan, bitawan mo ako. Halika, tingnan mo. Nagantay ako na mahigit 700 araw at gabi. Magigising na siya sa lalong madaling panahon. Pangalawa, Tingnan mo. Ang ate ko ay hindi pa nagigising. Lahat ng ito ay sarili mong pag-iilusyon. paano nangyari? Menghan, gising ka na, di ba? Menghan, wag mo akong biruin. Sinabi mong uuwi ka. Nangako ka sa akin. Sinabi mo na sa araw ng iyong pag-uwi. Isusuot mo ang pinakamagandang damit. Pagkatapos tayong dalawa, ay pupunta sa bahay ng iyong mga magulang. Kakain ng paborito mong tsokolate. Chocolate. Tingnan mo, pinaghanda kita ng paborito mong tsokolate. Nangako ka sa akin na uuwi ka. Pakipag-usap ka sa akin, please. Luyan, gising ka na. Ang kailangan ng ate ko ngayon ay hindi tsokolate. Kailangan niyang pumunta sa ospital. Tumahimik ka. Dahil lahat sa'yo, masyado kang maingay. Kaya nagtampo si Menghan at hindi nagising. Luyan, pakinggan mo nga ang sarili mo, nakakatawa. At saka, bakit ka nagkakaganoon? Baka nung naaksidente ang ate ko noon, ay may kinalaman ka. Ano ang sinabi mo? Pinapayuhan kita ngayon na. Pakawalan mo na ako. Kung hindi, pagdating ng mga otoridad, kahit sa ilog huwang ho ka maligo, hindi ka malilinis. Ano ang ibig mong sabihin? Bago ako pumunta rito, nakabukas na ang GPS ng cellphone ko. Alam ng nanay at tatay na nandito ako. Pagkalkulo ng oras, malapit na silang dumating. When, Mengi? Paano ka nangahaslo yan? Luyan, nasaan ang anak kong babae? Tatay? Nanay? Mengyeng, anong nangyari sa'yo? Aalisin ni nanay. Huwag kang matakot. Tatay nanay siya ang may kasalanan. Siya ang nagtago kay ate. Ano? Ano ba ang ginawa mo? Umalis ka diyan. Menghan, Menghan, paano nangyari ito? Menghan, kausapin mo si tatay. Anong nangyari sa'yo? Tatay, nanay, 2 taon na ang nakalipas nang maaksidente si ate. Si Luyan. Siya ang nagtago kay ate, ikinulong dito. Hinala ko, siya ang may kagagawan sa aksidente ni ate. Menghan, anak ko. Paano nangyari ito? When, Mengyeng, tumahimik ka. Tatay, nanay, ayos lang si Menghan. Itong 2 taon, aktibo ako nagpapagamot sa kanya. Nangako siya sa akin. Magigising siya mamayang gabi. Tatay, huwag ka makinig sa kanyang kalokohan. Siya ngayon ay baliw. Tignan niyo ang itsura ni ate ngayon. Wala na siyang kaunting buhay. Anak ko, Menghan ha? Nanay, Luyan, anong masamang ginawa mo? May nangyari sa anak kong babae. Ikaw ay nagtago sa amin ng 2 taon. Papa, Sinabi ko na, doktor ako. Malinaw sa akin. Kung magigising si Menghan, hindi mo alam. Ikaw pa namang nag-aral sa paaralan ng medisina at naging doctor. May nangyaring masama sa anak kong babae. Ikaw pa ang nagtago sa kanya ng buong 2 taon. Luyan, ipinagkatiwala namin sa iyo ang aming minamahal na anak. Ganito mo ba siya tratuhin? kahit na naaksidente siya. Hindi mo dapat itinago sa amin. 2 taon mo itong itinago. Alam mo ba kung gaano kami nag-aalala? nag-aalala. Hindi ba ako nag-aalala? Ito ang babaeng pinakamamahal ko. Sa loob ng 2 taong ito, araw-araw at gabi, ay nagagamot ako para sa kanya. Kaya itinago mo siya ng 2 taon. Pinahirapan mo siya ng 2 taon. Tao ka pa ba? Kalokohan. Walang iba kundi kalokohan. Papa, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Ang isang lokolokong tulad niya, dapat ireklamo sa otoridad at ipadakip. Oo, bakit ngayon ko lang nalaman na siya ay ganitong klaseng tao? Magreklamo na ako sa otoridad. Papa, sandali lang. Ano na naman ang gagawin mo? Papa, nakikiusap ako sa'yo. Hindi pa tapos ang araw na ito. Bigyan mo pa ako ng kaunting panahon. Hayaan mo akong samahan siya ng isa pang gabi. Luyan, may sakit ka ba? Tumahimik ka. 2 taon kong naghintay sa kanya. Kahit walang resulta, nais kong samahan siya sa kanyang huling paglalakbay. Ikaw. Sige, tatawagan ko na ang ospital at otoridad bago sila dumating. Maging mabuti ka kung sa huli ay mapatunayan na hindi ikaw ang may kagagawan sa nangyari sa aking anak. Papatawarin kita pansamantala. Ngunit kung mapatunayan na ikaw ang may kagagawan, hindi kita patatawarin.
Menghan, 2:00 na. Bakit hindi ka pa nagigising? Oh, tama. Nandito na ang mga magulang mo at kapatid mong babae para sunduin ka pagkatapos ng gabi nito. Baka hindi na kita masamahan pa. Bakit sa loob ng 2 taon kong pagsisikap? Hindi ka pa rin nagigising. Nangako ka sa akin. Ang tagal na tayo magkakilala. Mula sa pagkilala hanggang sa pagkakaibigan. Hindi tayo nag-away kahit minsan. Hindi ko talaga kaya mag-isa. Napakahalaga mo sa akin. Pero bakit? Bakit hindi ka na nakikipag-usap sa akin? Hindi ka na bumaba sa akin kahit minsan. Kahit sa panaginip. Hindi ka dumating para bisitahin ako. Kahit isang beses. Kung ayaw mo magising. Hintayin mo maayos ko ang mga bagay sa ospital. Bababa ako para samahan ka. Menghan, dumating na talaga ang oras. Huwag na tayo mag-away. May oras ka pa para magising. Magising ka na kaya. Pakiusap. Luyan, Pakawalan mo agad ang anak ko. kasamang opisyal. Alisin niyo siya para sa akin. Hindi. Hindi ako aalis. Menghan, nangako ka sa akin. Gigising ka. Hindi ako aalis. Hawakan niyo siya agad. Menghan, magising ka na kaya. Nakikiusap ako, magising ka na kaya. Ganito na ang lagay ng asawa ko. Ayaw pa rin bumitaw. Baliw talaga. Talaga nga, hindi pa ako nakakita ng taong katulad niya. Luyan, tingnan mo kung anong kasalanan ang nagawa mo. Nag-imbento ka pa ng kwento. Sasabihin mong gigising ang ate ko. Baliw talaga. Dalhin niyo siya. Menghan, Teka. Mahal, huwag kang umalis. Narinig niyo ba? Ang kapatid kong babae. Parang nagsalita siya kanina. Paano mangyayari iyon? Ito ba ay guni-guni? hindi. Nagising si Menghan. Nagising nga talaga si Menghan. Tumawag ka sa akin kanina, di ba? Narinig ba ninyo? Tumawag sa akin si Menghan kanina. Nagising nga talaga si Menghan. Tama na. Hanggang kailan mo pa ba ito ipagpapatuloy? Hindi pa. Totoo yun. Sabay kami nag-aaral ng medisina. Ako ay nag-aaral ng kanluran ng medisina. Siya naman ay tradisyonal na medisina sino. Ang palangit ang itinuro niya sa akin. Epektibo talaga to. Nagising na siya talaga pa. Kasamang pulis. Matindi ang aking pagdududa ngayon na may problema sa pag-iisip si Luyan. Pakidala ninyo siya agad para imbestigahan. Ginoong Lu, mangyaring makipagtulungan sa aming trabaho. Ito ang boses ni Menghan. Bingi ba kayong lahat? Kasamang pulis. Huwag ninyong pakinggan ang kanyang kalokohan dito. Dalhin ninyo siya agad. Hindi na dapat magdusa pa ang kapatid kong babae. Maraming salamat sa inyong hirap. Ihatid ang anak kong babae sa ospital. Buhay manulan siya. Huwag nang makinig pa sa baliw na ito. Menghan. Hindi mo nang unawaan. Hindi kayang gamutin ng mga manggagamot na yun. Kapag pumunta siya ron, hindi na siya makababalik pa. Wan Changzhou, umapatay ka? Sinabi ko na. Pangpatay ito. Ano ba talagang ginagawa ninyong mga opisyal ng kapayapaan? Ginoong Lu, paano ipapasya ang anak? Karagatan ng kanyang mga magulang. Wala tayong karapatang makialam. Pero, nagising ang misis ko. Bakit pa siya dadalhin? Tama na. Luyan, dati dahil doktor ka sa medisina at sapat ang iyong katapatan, saka lang ako pumayag na ipakasal sa iyo ang anak ko. Tingnan mo ang baliw mong itsura ngayon. Paano ka pa may karapatang magsabi na doktor kang nagliligtas sa may sakit? Luyan, kahit na mahal mo ang ate ko, hindi mo siya dapat tratuhin ng ganito. Buong 2 taon? Ganito mo siya itinago. Isinasalang-alang mo bang nararamdaman niya? Nararapat ka ba sa kanya? Wan Mengin. Dito, ang dapat manahimik ay ikaw. Kung ang ate mo ay dadalhin sa ospital, kayo lang ang magsisisi. Sige, makita nga natin kung magsisisi nga ba ako. Kasamang opisyal ng kapayapaan. Lagi nitong ginugulo ang lahat dito. At bukod pa riyan, may suspecha din siya sa nangyaring aksidente sa ate ko. Hindi pa ba ninyo siya dadalhin? Dali, dalhin na ninyo siya. Huwag ninyong hayaan ang siraulong ito na muling pahirapan ang anak ko. Wan Changzhou, tandaan mo, ang anak mo ay pinatay mo. Sa buong buhay mo, hindi maganda ang kamatayan mo. Ginoong Lu tungkol sa iyong asawa. Eksaktong oras ng aksidente, mangyaring ilarawan mo ito ng tumpak sa amin. Ginoong Lu, bakit mo pagkatapos ng 2 taon mula nang maaksidente ang asawa mo, ay patuloy mo pa rin itinagong balita tungkol sa kanyang nangyari? Ginoong Lu, ano ba talaga ang katotohanan ng aksidenteng iyon noong mga panahong iyon? Ginoong Lu, pakitanong kung totoo. Nabuntis na ang iyong asawa. Jinangshu, Ginoong Wen, ang anak ninyong babae. Doktor, kumusta ang anak kong babae? Hindi mamamatay ang anak ko, di ba? Wala na siyang tibok ng puso at hininga. Kumpirmado na po na pumanaw na siya. Imposible. Imposibleng mamatay ang anak ko. Napakasawing palad ng buhay ng anak ko. Hindi maaaring ganoon na lang umalis ang anak ko. Lahat ito dahil kay Luyan. Lahat ito kasalanan ng gagong iyon. Pumanaw na ang pasyente Ginoong Wen. Tingnan ninyo kung ipapakremasyon na ngayon. Sige. Doctor, mula nung bata hanggang lumaki ang anak kong babae, palaging maganda ang itsura. Pakiusap, hayaan ninyo siyang magkaroon ng marangal na pagyaw sa kanyang huling paglalakbay. Sige po, Ginoong Wen. Magsisimula na kami agad ng proseso ng kremasyon. Sa ngayon, mangyaring kayo at ang inyong pamilya ay umalis muna sandali.
Dito po. Tatay, nanay, Salo na. narinig mo na ba? Dapat namatay na siya 2 taon na ang nakalilipas. Pero ang kanyang asawa ay patuloy siyang itinago sa bahay. Inalagaan ng maigi. Patuloy pinagsikapang buhayin siya. Narinig ko, napakabuti ng asawa niya sa kanya. Sayang lang talaga. Ang patay na ay di na mabubuhay pa. Hayes, parang ngayon ang kanyang asawa ay dinakip na. Hayes, sabi mo nga, napakawalang patawad ng mundo. Matagal na panahon bago nakatagpo ng napakagandang asawa, tapos nagkaroon naman ng aksidente. Tama? Kung sana makakatagpo ako ng taong mamahalin ako ng ganito. Teka, ito ay... Ginoong Lu ang iyong kaso na imbestigahan na namin na malinaw. Ang iyong asawa ay namatay ng aksidente at walang kinalaman sa iyo. Ngayon, maaari ka nang umuwi. Omoy. Saan pa kami tahanan? Nasaan ang aking asawa? Nasaan siya? Kakatanggap lang ng abiso mula sa pamilya ni Wen Minghan. Siya ay kremado na. Ito ang kanyang death certificate. Makirami kami sa iyo. Talaga nga. Sa mundong ito, walang tunay na himala. Menghan, malapit na ako sumama sa iyo at sa bata. Honey, huwag mong sabihin iyan. Menghan, ikaw ba yan? Honey, ako ito. Ano ang nangyari? Bakit parang ang lungkot mo? Bakit ngayon ka lang dumating? Akala ko iniwan mo na ako. Palagi naman akong nasa tabi mo Ipangako mo sa akin. na hindi ka na magsasalita ng mga negatibong bagay. Kumain ka ng maayos. Matulog ka ng mahimbing. Mabuhay kang malusog at masigla? Ngunit, Walang ngunit. Naalala mo bang sinabi mo na dadalhin mo ako para makita ang mga bituin sa North Pole, ang kagubatan ng Norway, at ang pinakamalawak na dagat? Hindi mo pa natutupad ang mga pangakong ito. Paano mo masasayang ang iyong sarili? Menghan ako. Sige na. Tandaan mo ang iyong pangako. Naghihintay ako sa araw na magkikita tayo muli. Menghan. Menghan. Hindi. Hindi pwede. Menghan. 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 President Lu, ang pulong pagkatapos ng kalahating oras na kumpleto na ang pagdating ng mga direktor. Kayo manatili pa kayo ng konti. Presidente Lu pitong taon na araw-araw kayo ay gumugugol ng 1 oras para samahan ang may bahay. Kung malaman man niya sa kabilang buhay, tiyak siya ay masyadong maandig. Tara na. Nan. Tom. Menghan, Ano ang nangyayari? pahayag ka bang pakasalan ako? Sa buhay na to, ikaw lang ang aking tanging Mrs. Lu. Payag ako. Menghan, Bata, anong nangyari sa'yo? Dr. Tito, nakikiusap ako sa inyo, iligtas niyo po ang nanay ko. 8 araw na po siyang hindi kumakain. 8 araw. Bilisan mo, dalhin sa salawang pang-emergency. Dr. Tito, nakikiusap po ako, iligtas niyo po talaga ang nanay ko. Huwag kang mag-alala, bata. Huwag ka munang magpagala-gala. Dito ka lang sa labas, ha? Bata, masama ang lagay ng nanay mo ngayon.
Kailangan niyang maoperahan agad. Pero ang pampagamot sa operasyon, 500,000. tumawag ka agad at tawagin mo rito ang tatay mo. Pero wala po akong tatay. Doktor, Tito, nakikiusap ako sa inyo. Iligtas niyo po ang nanay ko. Titiyakin ni Manman na makakapag-ipon para sa operasyon. Pwedeng maghugas ng pinggan at magwalis si Manman. Kaya ni Manman ang lahat ng gawain. Nakikiusap po ako sa inyo. Si Manman. Ang kaya ko lang ay makakapagbigay ng 3 araw para sa inyo kung hindi pa rin sasapat ang pera. Ang nanay mo, baka hindi na talaga maliligtas. Salamat, Dr. Tito. Titiyakin ni Manman na makakapag-ipon ng sapat na pera. Si nanay na lang ang natitirang pamilya ni Manman. Nakikiusap po ako sa inyo. Iligtas niyo po talaga ang nanay ko. Luyan, 7 taon nang wala si Menghan. Dapat bitawan mo na iyan. Naghanap ako ng mapapangasawa mo. Maganda ang dalagang taga Jiang family. Kaklase mo pa noong high school. Kilala mo rin naman ang pinanggalingan. Ina, sa buhay ko, si Menghan lang ang asawa ko. Kahit wala na siya. Hindi ko siya ipagkakanulo. Alam ko, mabuting bata si Menghan. Pero siya, sa wakas, ay namatay na. 3 henerasyon kaming iisang tagapagmana ng Lu family. Hindi naman siguro. Pahihintulutan mong mula sa henerasyon mo. Mawawala ng anak ang pamilyang Lu? Pagkamatay ko't nasa ilalim na ng lupa, paano ako haharap sa mga ninuno? Ayokong malaman. Gusto mo man o hindi. Ang kasal na ito kailangang ituloy. Makalipas ang 7 araw, ang engagement party ay gaganapin ng ayon sa plano. Ina, maliwanag ko sasabihin sa inyo. Talagang hindi pwede. Ikaw, Hala, Ina, aray, dalhin na kita sa ospital. Tito, Doktor, ito na lang ang pera ko. Xiaoman, ang pera mong ito, malayo pa sa 500,000. Isang araw na lang ang natitira. Kung hindi pa rin makakalikom ng sapat na pera, kailangan na ng ospital na itigil ang paggamot. Tito, Doktor, pakiusap. Huwag ninyong paalisin si nanay. Bigyan pa ng konting oras si Xiaoman. Tiyak na makakalikom ng pera si Xiaoman. Hoy, Xiaoman. Napansin kong yung singsing sa kamay ng nanay mo, medyo mahalaga. Mas mabuti pang ipasangla mo na. Baka sapat na yun. Hindi pwede. Yun ang pinakamahalagang bagay ni nanay. Anak, ganyan na ang lagay ng nanay mo. Kahit na gaano pa kahalaga ang bagay, mas mahalaga ba ito kaysa sa buhay? Napakabata mo pa. Wala ka namang tatay. Kung mawawala ka pa sa nanay mo, paano mo haharapin ang huling kalahati ng buhay mo? Kahit na baka magalit si nanay paggising, mas mahalaga ang kalusugan ni nanay. Nanay, patawad. Kapag nakapag-ipon na ng sapat na pera si Xiaoman, tutubusin ko po ito para sa inyo. Tito Doctor, pakiusap alagaan niyo po muna si nanay. Kukunin ko ang singsing para ipambayan. Huwag kayong mag-alala, pero bumalik kayo ng maaga. Pagkalipas ng 3 oras, hindi na kita matutulungan. Salamat po, Tito. Bilisan mo, maganda ka na. Tito, patawad. Ayos lang. Paano nasa iyo ang singsing na to? Tio, anong ginagawa mo? Pres, Lu, ano ang nangyari? Sabihin, saan mo nakuha ang singsing na to? Ang maliit na batang babae, bakit ang pagkakahawi kay Pres? Lu, Singsing ito ng nanay ko. Imposible. Ito ay pansarili kong ipinasadya na singsing. Dalawa lang to sa buong mundo. Sabihin mo agad, saan talaga nanggaling ang singsing na ito? Ito talaga ay sa nanay ko. Imposible. Imposibleng nasa ibang tao ang singsing na ito. Nanay, sino ang nanay mo? Nasaan siya? Pitawan mo ako. Pres, Lu, mga gamit ni Ginang nung buhay pa siya. Inayos lahat iyon ng kanyang pamilya. Baka gusto niyong tumawag para magtanong. Hello, Menying. Ang kaso na singsing namin ni Manghal. Saan mo inilagay? Ganyan-ganyan mo trinato ate ko noon. Sa palagay ko ayaw niyang makita. Ano mang bagay na may kinalaman sa'yo. Kaya itinapon ko lahat. Pres, Lu ang maliit na batang babae, nakasuot ng gulagulanit, ang singsing na ito. Malamang nakuha niya sa basurahan. Hindi nakuha. Ito talagang nanay ko. Singsing na laging nasa kamay. Ito talaga ay gamit ng nanay ko. Maliit na batang babae. Sabi mo, ang singsing na ito ay sa nanay mo. Ano nga pala ang pangalan ng nanay mo? Pwede tayong maghanap sa kanya para magtanong. Ang nanay ko ay si Wen Menghan. Ano? Ang nanay ko po ay si Wen. Hoy, Gilo, tumaas na naman ang presyon ni Lola. Pinapunta agad ng doktor ang kamag-anak para lumagda. sige, pupunta na agad ako.
Bata, yung singsing na ito, pwede ko ba makita? Wag. Wala na tayong oras. Ililigtas ko si nanay. Hay. Bitawan mo ako. Mga sundalo, bitawan mo ako. Ililigtas ko si nanay ko. Xiaoman, ano ba nangyayari? Itong masamang tito, ninakaw ang singsing ng nanay ko. Alam mo bang sinong kinakausap mo? Siya po si Jilo ng Lu Corporation. Buong ospital ito ng Lu Corporation. G. Lu. Pasensya na po, G. Lu. Humihingi ako ng tawad para kay Xiaoman. Ginagawa niya lang ito para iligtas ang nanay niya. Kaya siya nagmamadali. Bata, walang masamang intensyon ng tito. Yung singsing lang to. Napakahalaga sa akin. Gusto ko lang makasiguro. Xiaoman, ito si G. Lu ng Lu Corporation. Hindi niya ninanakaw ang gamit mo. Ito ang singsing ng tita ko. Ito ay kailangan para iligtas ang nanay ko. Presidente Lu. Baka po nagkamali kayo ng pagkakita. Ang singsing ng inyong asawa, paano napunta sa mag-ina na yon? Kukunin ko na tong singsing. Magkano? Magkano ang ibebenta mo to? Kailangan ko 500,000. Presidential Lu, marurupok ang suot ng batang ito, pero 500,000 kaagad ang hiningi. Baka naman, alam na niyo ng matagal na napakahalaga ng singsing na ito sa inyo. Kaya nasadya niyang naghintay dito para sa inyo. Pagkat ang mga nakaraang taon, napakaraming manloloko ang inyong nakatagpo. Kung hindi, Sige, bibigyan kita ng 500,000. Ibigay mo sa akin ng singsing. Xiaoman, dalhin mo na agad ang singsing kay Presidente Lu. Kapag nahuli pa, hindi na talaga maliligtas ang nanay mo. Tito, nakikiusap ako sa inyo. Huwag po ninyong ipagbibili itong singsing. Para po sa nanay ko, mas mahalaga pa ito kaysa sa kanyang buhay. Sinisumpa ko, kapag nakapag-ipon na ako ng sapat na pera, babalikan ko kayo para mapalitan ito. Naibigay ko ng pera sa'yo. Pag mamay-ari ng aking asawa, ang singsing na ito, hindi ko na papayagang sabihin mo ulit na ito ay bagay ng iyong nanay. Xiaoman, wala nang oras. Unahin na nating iligtas ang nanay. Paraan po, may pasyenteng kailangang isa ba? Tito? Nakapag-ipon na ako ng sapat na pera, nakikiusap ako. Sana po, iligtas ninyo ang aking ina. Presidente Lu, bilisan mo na. Naghihintay pa ang matandang ginang para lumagda. Walang malaking problema. Nagkaroon lang ng sobrang galit na pumukaw sa puso. Pag uwi mo, kailangan mong maging maingat. Huwag magkaroon ng malaking pagbabago sa damdamin. Sige. Ako sa lalo madaling panahon, masusuklam dahil sa iyong suwel na anak. Inay, hindi talaga ako mag-aasawa ng iba. Sa buhay ko si Menghan lang ang para sa akin. Maliban na lang kung makakapagbigay ka sa akin ng isang anak. Kung hindi, kailangan mong pagtibayin ang kasalang ito. Paano ako nagkaroon ng suwel na anak na tulad mo? Bata, bakit ka na parito? Kumusta po, Tito? Gusto kong hanapin yung kanina. Tito na may apelidong Lu. Alam mo ba kung saan siya pupunta? May lakad si Presidente Lu, kaya umalis siya. May kailangan ka ba? Ang gastusin sa operasyon ng nanay ko, nabayaran na. Pakiusap, Tito. Ibalik mo ang natirang pera sa card na ito. Kay Tito Lu. Ang natitira ay kikitain ko ng paunti-unti. Pakiusap, ingatan niya ito. Ang singsing ng nanay ko. Ito ang kilay at mga mata ng batang ito. Paano naging katulad ng kay Luyan noong bata siya? Magkamukha talaga. Kailangan ko nang umuwi para alagaan si nanay. Parang sobra talagang magkamukha. Assistant Chen bilisan mo. Kunin mo ang buhok ng batang ito at ipadinan mo kasama ni Luyan. Gusto mo malaman ang resulta sa pinakamadaling panahon. Sige po, Gina. Xiaoman, matagumpay ang operasyon ng nanay mo. Pero ang pagaling pagkatapos ng operasyon sa utak ay nangangailangan ng panahon. Baka sa loob ng 2 araw pa siya magising. May isa pang problema. Pagkatapos gumising ng nanay mo, maaaring magkaroon siya ng pansamantalang pagkawala ng memorya. Ang memorya ay maaaring medyo magulo. Normal lang ang lahat ng ito. Babalik din ito sa normal pagkalipas ng ilang panahon. Pero sa panahong ito, kailangan mong maingat na mag-alaga. Huwag mo siyang hahayaang ma-stress. Naiintindihan mo ba? Opo, salamat po, Tito Doktor. Aalagaan ko ng mabuti si nanay. Sige, naintindihan ko na po. Ako na. Salamat po, Tito. Tito, pakiusap, ingatan mo itong mabuti. Singsing ng aking ina, kapag nakapag-ipon na si Xiaoman ng sapat na pera, tiyak na hahanapin kanya para tubusin ito. Sinabi ko na.
Ito ay pag-aari ng aking asawa. Huwag mo nang banggitin ito muli sa hinaharap. Ngunit, yung singsing napakahalaga sa aking ina. Ano ang nangyari? Chris, Luke, pinapauwi ka kaagad ng matandang ginang. Sige. Inay, madalas na pagpapaalala na pauwiin ako. Masama ba ang pakiramdam mo? Walang utang na loob na anak? Sa mahabang panahon na hindi ka nag-asawa, akala ko talaga, hindi mo makalimutan si Menghan yun pala. May anak ka na pala sa labas. Anong anak? Tingnan mo nga mismo. Paano ito nangyari? Maraming taon nang wala si Menghan. Paano ako magkakaroon ng dagdag na anak? Ang batang iyon ay tulad mo noong bata ka. Magkamukhang magkamukha. Paano ko hindi makikilala? Presidential Lu, ang sinasabi ng matandang ginang ay iyong batang babae na may dala ng singsing ng ginang kaninang umaga. Ngunit ang singsing na iyon ay napakahalaga sa aking ina. Kaya si Menghan kaya? Paano ito mangyayari? Ano man ang mangyari, ang batang ito ay dugo ng aming pamilyang Lu. Sa anumang paraan, hindi ko hahayaang siya at ang kanyang ina ay magdusa pa sa labas. Ano pang hinihintay mo? Sunduin mo na ang aking apo. Tara na. Bilisan mo. Dali, kuhanin ang lahat ng CCTV footage. Gamitin ang lahat ng resources. Hanapin sa buong lungsod ang batang babae kanina. Ano man ang gastos? Hanapin ninyo ang ina at anak na yon. Opo. Wow, ang daming tao dito. Ma, huwag kang mag-alala. Kapag naipagbili na ni Xiaoman ang mga bulaklak na ito, naipagpili na lahat, maiuwi na natin ang singsing ni Ma. Napakaganda talaga ni Binibining Jiang. Parang siya at si Presidente Lu ay talagang magkatugma. Ang anak na babae ng Jiang Group at ang tagapagmana ng Lu Group. Iyan ang tunay na tama lang ang pagpapares. Kaya inggit naman. Pero bakit ko narinig na parang ikinasal na si Presidente Lu? Bumaba ka ng boses. Ang dating asawa ni Presidente Lu ay isang ordinaryong manggagawa lang. At 7 taon na ang nakalipas ay lumayas na. Kakaiba. Ngayong araw, hindi ba ito ang kanilang kasunduan? Bakit hindi pa dumarating si Presidente Lu? Ang pamilya Lu, hindi kaya magbabawi sa kasunduan? Nay, bakit hindi pa dumarating si Luyan? Huwag kang mag-alala. Ang kasunduang ito ngayong araw ay pinagpasyahan ni Matriarch Lu. Ito ay pakikipag-alyansa sa negosyo. Ang pamilya Lu ay hindi maglalakas loob na kansilahin ito. Tama ang sinabi ng iyong ina. Tio, gusto mo bang bumili ng bulaklak? Sa araw na ito, ay kasalan ng engkwentro ng pamilya Jiang at pamilya Lu. Kayo, dalawa saan kayo pasubsok? Mangahas ka pang magdala ng isang halos patay buhay na pasyente sa kasalan ng engkwentro ng binibini kong ito. At sa mismong handaan man, magbenta ng ganitong mumurahing basura. Gusto mo bang magdulot ng malas sa akin? Pasensya na po ate. Di ko po alam na bawal pala dito. Isasama ko na po ni Mama si Xiaoman palabas. Ano sa palagay mo ang lugar na ito? Parang gusto mo lang pumasok at gusto mo lang umalis? Kakadiri talaga. Kung kumalat ito, paano na ako si Jiang Yifan? Makikisalamuha pa sa nansyong? Tingnan mo siya, ang sira-sira at luma ng damit. May daladala pang pabigat. Siguro, nanggagansyo lang ng pagkain. Tama ka nga. Guardia. Sasabihin ko sa iyo, ngayon ay masayang araw ng aking anak na babae. Lahat ng panauhin dito ay may pangalan at katayuan. Bakit mo pinapasok ang ganyang klaseng tao? Pasensya na po, Boss Chang. Siya lang ako sandali at bigla na lang. Nakapasupso ang dalawang ito. Palalayasin ko na sila ngayon. Bilis dalhin mo na, yung halos patay ng nanay mo. Palabas. Ito ay kasalan ng engkwentro ng pamilya Jiang at pamilya Lu. Hindi basta-bastang tao ang makapasubsok para manggansyo ng pagkain. Alice. Pasensya na ate. Hindi kumain ng nakaw si Xiaoman. Gusto lang ni Xiaoman magbenta ng bulaklak para kumita. Tubusin ang singsing ni Mama. Ang mga bulaklak ko. Huwag kang magkunwari. Yamang gusto mong kumain. Kung gayon, pagbibigyan na kita. Ito ay pasadyang gawa ng Michelin na cake. Kung hindi dahil sa aking kabutihan, baka sa buong buhay mo, hindi mo makakain ng mamahaling caking ito. Pulutin mo at kainin. Ito ay bagay na sa buong buhay ninyo. Hindi ninyo makakain. Pagmasdan ang kanilang maruruming itsura. Nakakasuya talaga. Hindi katakatakang galit na galit si Miss Jiang. Tama. Mangahas pang pumasok at magnakaw ng pagkain sa ganitong okasyon. Nararapat lamang mapagsabihan
Paano? Matamis ba? Talagang hindi kumain ng patago si Xiaoman. Ang masarap na bagay na ito. Dapat matutong magbahagi. Huwag mong hawakan ang nanay ko. Kayang magpalaki ng batang tulad mo. Nararapat lamang na ito'y maging aral para sa kanya. Huwag, kakagawa lang ng operasyon ang nanay ko. Sabi ng doktor, hindi dapat ma-stress. Ganun ba? Sa tingin ko'y mamula-mula ang mukha niya. Baka nagpapanggap lang na may sakit. Sinasadya yata para humingi ng awa. May sakit talaga ang nanay ko. Kasalanan ni Xiaoman ang lahat. Walang kinalaman ang nanay ko. Ate, pakiusap, patawarin mo na ang nanay ko. Masamang tao. Huwag mong galawin ang nanay ko. Nangahas kang itulak ako. Inay. Inay, huwag mo akong takutin, Inay. Inay. Tingnan ninyo. Sabi ko na nga ba nagkukunwari lang siyang may sakit. Kung hindi, bakit nang itulak ko siya ng ganito? Ay nagising ka agad siya. Tapos nagsasabi ka pang hindi ka. Nakipagsabuatan para makapasok at mandaya para makakain at makainom. Ang nanay ko, hindi siya nagkukunwari na may sakit. Kakagaling lang talaga ng nanay ko sa operasyon. Ganoon ba? Kung ganoon pala, dapat nga pasalamatan mo ako. Kung hindi dahil sa pagtulak ko. Hindi pa natin alam kung kailan siya magigising. Kanina lang sa internet, nakakita ako ng maraming ganitong panloloko na umaasa sa awa. Para kumita ng pera, sinasadya nilang ilabas ang bata para magmukhang kahabag-habag. Para mandaya at makakain at makainom ng libre. Meron pang iba na nagnanakaw pa ng mga gamit. Maaring ang mangyari yun. Ito pa naman ay ang pinagsamang handaan ng dalawang higanting negosyo sa Timog Lungsod. Kahit na anong bagay dito, ay mga bagay na hindi nila kayang bilhin. Kahit pagtrabahuhan pa nila buong buhay nila. Mabilis tingnan mabuti ng lahat kung nawawala ba kayo ng anumang gamit. Dahil ang araw na ito ay ang kasunduan sa pag-iisang dibdib ng aming pamilyang Jiang. Kung may mawawalang gamit dito, saan na ilalagay ang mukha ng aming pamilyang Jiang? Nasaan ang relo ko? Kanina, ikaw lang ang lumapit sa akin. Sabihin mo, ikaw ba ang nagnakaw ng relo ko? Si Xiaoman ay hindi nagnakaw. Babalaan kita. Iyon ay para kay Kuya Luyan. Maingat na inihandang regalo para sa kasunduan. Walang dapat maging kahit kaunting pagkakamali. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Si Xiaoman talaga ay hindi nagnakaw. Sinabi ni nanay, ang magnakaw ay masamang bata. Si Xiaoman ay hindi masamang bata. Ang relo pa lang na ito ay sapat na para sa inyong uri ng tao. Panghabang buhay na, tulad ninyong nasa ilalim. Saan kayo nagkaroon ng pagkakataong makakita ng bagay na ganito kamahal? Paano kayo makakapagtanggol laban sa tukso? Dali, ilabas mo. Anak, huwag nang makipag-away sa ganitong uri ng tao. Halhugin mo na lang. Tiyak na itinago niya ang mga bagay. Naghahanda na ibenta para kumita ng pera. Ginang tama ang sinabi mo. Magmadali ka. Halughugin. Huwag hayaan ang mag-inang ito. Pagkaraan ay ang iyong relo ay dalhin palabas at makatakas. Halika. Maging mabait ka. Huwag mong apihin ang anak ko. Ang baho. Amoy pagkagutom. Hanapin, hanapin, hanapin. Maghanap ka agad pagkatapos maghanap. Itong taong ito, itapon ang pulubi na ito pagdating ng pamilya Lu. Maamoy nila ang masangsang na amoy na ito. Hindi ba tayo mapapahiya? Paano mangyayari iyon? Sabihin mo sa akin agad saan mo itinago. Talagang hindi nagnakaw si Xiaoman. Nanay, Talagang hindi nagnakaw si Xiaoman. Xiaoman Jiaru Xiaoman. Mukhang masyado akong mabait. Tinatapakan niyo ba ang pagpapakumbaba ko? Huwag niyong saktan si nanay. Tigilan ang kakulitan. Kung hindi mo ibibigay ang relo ngayon, babasagin ko ang mga binti niyong dalawa. Wala sa kanya. Nakatago yan sigurado sa nanay niya. Mga tauhan, hubarin ang damit ng babae nito. Hanaping mabuti. Regalo ko iyon para kay Kuya Luyan na inihanda kong mabuti. Walang dapat maging mali. Huwag. Pakiusap, huwag niyong saktan si nanay. Halika. Huwag mo akong hawakan. Tigil. Tumigil ka. Nahanap ko na ang relo. Nasa tokador ako ng banyo. At nakita ko ang relong ito. Ito ba ang hinahanap ninyo? Maaring noong nag-aayos ako, nakalimutan kong kunin. Yamang nahanap na ang relo. Huwag na ninyo silang pahirapan. Isang ulila at ina. Hindi madali ang buhay para sa kanila. Xiaoman. Sinabi na ni Xiaoman, hindi nagnakaw si Xiaoman. Kahit hindi sila nagnakaw. Pumuslit sila rito ng walang paalam at tiyak na may masamang hangarin. Ngayon ang kasunduan namin ni Luyan. At walang dapat maging anumang problema. Anak, hindi pa nagsisimula ang kasunduan? Bakit ang dumi-dumi ng iyong bestida? Ang bestida ko.
Tingnan mo ang ginawa mo. Alam mo ba na para sa kasunduang ito, nagpa-adelanto ako ng 3 buwan para magpasadya ng bestidang ginawang kamay? Krema lang naman ang dumi. Magpalit ka na lang at labhan ito. Manahimik ka. Magsisimula na ang piging? Sana ko kukuha ng bagong bestida. Mangahas kang dumihan ang damit ni Jiang Yifan. Pagbabayaran mo ito. Tumigil ka. Magkano ang bestida mo? Babayaran ko ng buo. Huwag mong saktan ang anak ko. Bayaran? Anong gagamitin mong pambayad? Ginawang kamay at pasadyang gawa ito. 3 milyon. Paumanhin, nanay. Nagkagulo na naman si Xiaoman kay nanay. Kasalanan lahat ni Xiaoman. Hindi kasalanan ni Xiaoman. Wala namang nagawang mali si Xiaoman. Hindi ka inalagaan ng maayos ni nanay. Sa harap ko. Nagpapanggap na malalim ang pagmamahalan bilang mag-ina. Kung hindi ilalabas ang pera ngayon, walang makakalabas dito. Magbabayad pa. Sa tingin ko kahit magtrabaho siya ng 10 buhay, hindi niya kayang bayaran ang halagang ito. Mangahas kayong gumambala sa kasunduan ng anak kong babae. Kagantihan ko kayo. Talagang magbabayad kayo. Hulihin ninyo sila para sa akin. Babayaran ko ang pera. Kung sasaktan ninyo muli ang anak kong babae, huwag ninyong sisihin sa akin kung magsumbong ako sa otoridad. Ano ka ba? Anong karapatan mong balaan ang dalagang ito? Suntukin ninyo sila. Huwag saktan ang anak kong babae. Paumanhin, ate. Pupunasan ko na ito para sa'yo, Xiaoman ito. Pakiusap, huwag saktan si nanay. Huwag hawakan ang aking bestida. Mga tulad ninyo. Puno ng nakakahawang sakit. Paano kung mahawahan ako? Ano ang gagawin ko? Huwag ninyong apihin ang aking anak. Nanay. Ano ang minamadali? Ikaw na ang susunod. Kayong lahat, magkakamit ng kaparusahan. Kayo. Ang maliit mong buhay, karapat dapat bang parusahan ang anak kong babae? Ako ang dakilang dalaga ng Angkanjang, ang kasintahan ni Luyan. Ano ka ba? Karapat dapat bang kausapin ako ng ganyan? Luyan? Bakit parang pamilyar ang pangalang ito? Ginoong Pangulo, Lu Matandang Ginang. May balita na tungkol sa dalaga. May nakakita sa dalaga na pumasok sa engagement party ng mga pamilyang Jiang at Lu. Ano? Engagement party? Hindi ba't nagpadala na ako ng tao para sabihan ng pamilyang Jiang na kanselahin ang engagement party? Haya na, wag muna itong pansinin. Ang pinakamahalaga ngayon ay sunduin muna ang aking apo. Puntahan agad ang ballroom. Tayo na? Nanay, huwag kang matakot. Si Xiaoman ang magpoprotekta sa'yo. Kayong mga umaasa lang sa reputasyon ng pamilya at nang aapi sa mahihina, hindi ba kayo natatakot na balang araw kayo naman ang malapitrariya ng iba? Mga langgam kayong tulad ninyo. Karapat dapat kayong sumumpa sa akin. Tandaan ninyo, mga taong nasa ibaba tulad ninyo, hindi karapat dapat kahit na magalos ng aking sapatos. Kung gusto kong gibain kayo, parang pagpapatay lang ng isang langgam. Ganun lang kadali. Anak, huwag na mag-aksaya pa ng panahon. Sa ganitong klaseng tao, kanina lang, may tumawag mula sa pamilyang Lu. Sabi nila si Luyan daw, nasa daan na papunta rito. Ano? Nauuso ako. Kung itong iyong nobyo kung malalaman na ikaw ay isang napakamasamang babae, na kahit isang bata ay inaapi mo ng basta-basta, kung pakakasalan ka pa niya. Xiaolan, alam mo ba kung sino ang aking nobyo? Siya ang pangulo ng Lu Corporation, Luyan. Kung hindi niya ako pakakasalan, malamang ay ikaw pa ang kanyang pakakasalan? Isang palaboy, na nangloloko lang ng mga tao? Inay, nasasaktan ka ba? Xiaoman, okay lang si inay. Ate, pakiusap, huwag mo nang tapakan ng aking inay. Luluhod na ako sa iyo ngayon. Xiaoman, talagang malalim ang pagmamahalan ng ina at anak. Nakakataba ng puso. Ang mga katulad mo ay walang magandang kahihinatnan. Hoy, walang hiya ka! Nangahas kang sumpain ang aking anak. Mga tauhan, hawakan ninyo siya para sa akin. Huwag mo akong hawakan. Inay, huwag mo akong hawakan. Nakikita mo ba? Ang pagiging matigas ang ulo ay dapat na nakabatay sa tunay na kakayahan. Mga katulad ninyong nasa laylayan ng lipunan. Kaya kong lupigin at pagtawanan kung paano ko gusto. Sino ang mag-aangal? Xiaoman, inay ang may kasalanan sa iyo. Pinahirapan kita. Magkargahan. Tumahimik. Tumigil kayong lahat. Hoy, ano ang nangyayari? iginiit ng pamilya Lu na kanselahin ang kasunduan. Kasalanan ninyo lahat ito? Tigil! Tumigil ka. Wala na.
Ang mag-ina ay talagang natigilan. Mula noong 7 taon na ang nakalilipas. Matapos pumanaw ang dating asawa ni President Lu, ang kanyang ugali ay naging labis na mapagmatigas. Lalo na sa pagtatanggol sa malapit sa kanya. Kahit na kinansela ng pamilya Lu ang kasunduan sa kasal. Ngunit pagkatapos ng lahat si Jiang Ifan ay kanyang kasama sa pagkabata. Tiyak na ipagtatanggol niya siya. Mga tao, kaladkarin ninyo palabas ang dalawang ito. Itapon ninyo silang malayo. Huwag ninyong dunggisan ang paningin ni Kuya Luyan. Bitawan ninyo ako. Nakakainis talaga. Isang magandang kasunduan sa kasal ay sinira ng dalawang ito. Gwardya kayo mula ngayon. Ang inyong mga mata ay dapat maging mas matalas. Sa susunod, kung papayagan ninyong makapasok ang ganitong uri ng tao, kayo ay magbalot na lang ng inyong mga kagamitan at umalis. Opo, President Jiang. Tiyak na wala nang susunod na pagkakataon. Kayo dalawa, hindi pa ba kayo aalis? Ang mukhang ito, bakit pamilyar na pamilyar? Kuya Luyan, bakit ngayon ka lang dumating? Umalis ka. Menghan, ikaw nga talaga. Nang angarap ba ako? Menghan, sabi mo, gusto mo ng bahay na may hardin. Kaya puno ng bulaklak ang halaman ng tinaniman ko. Oo nga pala. May bakanting lote pa sa likod bahay para sa'yo. Pagkagising mo, itanim mo ang gusto mong itanim. Menghan, dumating na ang tagsibol. Pakiusap, gumising ka na. Huwag mo akong iwang mag-isa, pwede ba? Kakatanggap ko lang ng abiso mula sa pamilya ni Wen Menghan na cremation na siya. Ito ang kanyang death certificate. Malalampasan mo rin ang sakit. Talaga, sa mundong ito, walang milagrong nangyayari. Ikaw ay... Hindi mo na ako naaalala. Tito Lu, pakiusap, tulungan mo si Mama. Xiaoman, Xiaoman, nagmamakaawa ako sa iyo. Ihatid mo sa ospital ang anak ko? Nagmamakaawa ako sa iyo. nasa daan na ang ambulansya. Huwag kang magalala. Hoy, ikaw na babae. Walang hiya ka talaga. Siya ang aking nakatakdang ikasal. Ikaw ang gumulpi sa kanilang dalawa hanggang maging ganito ang kalagayan nila. Ang dalawang ito, hindi lang ginulo ang aming kasunduan. Dinumihan pa nila ang aking gown. Karapat-dapat lang sa kanila. Kuya Luyan, sinaktan mo ako. Luyan, ano ang ibig sabihin nito? Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Mga has na saktan ng asawa ko na si Luyan at ang anak kong babae. Kuya Luyan, Ibig mong sabihin, siya ang iyong anak na babae at asawa. ang iyong asawa ay hindi ba? Ay namatay na noong unang panahon. Matagal kong pinaghirapan bago ko mabawi muli. Pakinig kayong lahat sa akin. Sa hinaharap, sino mang mga has na gumawa ng masama laban sa mag-ina. Huwag ninyong sisihin ako kung hindi ko na kayo kilala. Luyan, nababaliw ka na? Para lamang sa isang taong ganito, ang angkan ninyong Lu ay lalaban sa aming angkan na Jiang. Anong karapatan mo? Napunahin ang asawa kong si Luyan. Luyan ang kasunduang ito sa kasal ay ako at ang iyong ina. Ang nagtakda nito ng malinaw sa kasulatan. Tatawagan ko na ngayon. Ang matriarch ng Angkang Lu. Gusto kong makita kung paano niya aayusin ang gusot na ito. Kuya Luyan, ako ang iyong nakatakdang nobya na magkatapat ang estado. Magkasama tayo ng bata pa. Nakalimutan mo na ba? Ang kasunduang ito sa kasal ay hindi ko kailanman kinilala. Ikaw ang may kasalanan. Sabi mo aalis ka ng malayo. Bakit ka pa bumalik? Kung magsasalita ka pa ng isang salita, huwag mong sisihin ako kung hindi ko naalalahanin ang dating pagkakaibigan. Luyan, ang lakas ng loob mo. Ang kasunduang ito sa kasal ay ako at ang iyong ina ang magkasamang nagtakda. Gusto mo bang sirain ang kasunduan? Kailangan mo ring tanungin ng iyong ina kung sang-ayon siya o hindi. Sumasang-ayon ako. Tita Lu, simula pagkabata ko ay gusto ko na si Kuya Luyan. Alam niyo po ito, paano naman basta-basta na lang mawawala? Ako mismo ang pumili kay Menghan. Manugang na babae ako pa kaysa kanino man. Ang mas nagnanais na magsama-sama silang magpamilya. Anak, naghirap ka. Tita, Ikaw ay... Ano ang tawag mo sa akin? hindi mo na ako nakikilala. Kawawang bata. Ano ba talaga ang nangyari? Lahat ito ay gawa ninyo. Tita Lu, hindi ko sinasadya.
Hindi ko alam na apo niyo pala siya. Akala ko sila ay mga simpleng kaibig-ibig lang. Kung noon ko pa sana alam, hindi ko sana. Tumigil ka. Ang ibig mong sabihin, kung sila nga ay ordinaryong tao lang, ang pamilya Jiang ay maaaring malayang yurakan, malayang Dustain, hindi ba? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kaming pamilya Lu ay hindi kailanman magpapahintulot sa ganitong babaeng may pusong ahas at alagdan na pumasok sa aming tahanan. Matandang ginanglo, hindi naman ganyan ang dapat sabihin. Ang kasunduang pagpapakasal na ito ay ikaw mismo, ang mismong nagpirmahan. Ngayon, inapin ninyo ang aking manugang na babae. Alam ko na ang lahat. Noon pa man ang kasunduang ito, ang pamilya Jiang, dahil sa proyekto sa timog ng lungsod, nagmakaawa ng walang hiya sa pamilya Lu upang ito ay mapirmahan. Sa ngayon, buhay na bumalik ang aking manugang na babae. Ang katawatawang kasunduang ito ay mula ngayon magiging wala na. Ikaw. Sige na, Ma. Huwag mo na silang kausapin. Malapit nang dumating ang ambulansya. Dalhin na natin sa ospital si Menghan at Xiaoman. Tara na. Makinig kayong lahat. Ang lahat ng nanakit sa mag-inang iyon ngayong araw. Hindi ko palalampasin ni Isaman. Ako si Luyan. Sa loob ng maraming taon, pinahirapan ko kayo. Mula ngayon, iingatan ko kayong mabuti. Menghan, gising ka na. May nararamdaman ka pa bang masakit o hindi komportable? Okay lang ako. Xiaoman. Huwag kang mag-alala, ligtas si Xiaoman. Natutulog lang siya. Buti na lang mga galos lang. Makakaalis na siya sa ospital sa ilang araw. Pasensya na. Itong 7 taon, pinahirapan ko kayo. Ginoong Lu, ano ba talaga ang relasyon natin dati? Bakit mo kami ni Xiaoman, napakabait? Sabi ng doktor, si Menghan kakagising lang. Hindi pa pwedeng ma-stress. Yung mga nangyari dati, huwag muna nating sabihin sa kanya, hindi importante. Sa madaling salita, hindi ko sasaktan. Ikaw at si Xiaoman at hindi ko papayagan ng mga estranghero. Nasaktan kayo mag-ina. Kung papayag ka, maniwala ka sa akin kahit isang beses lang. Sige na? Nanay. Xiaoman. Xiaoman, pasensya na. Kasalanan ng nanay na hindi ka na ipagtanggol. Nanay, hindi masakit, nanay. Tito Lu, sisikapin ni Xiaoman na kumita ng pera para mabayaran ng gastos sa operasyon mo. Pwede mo bang ibalik kay nanay ang singsing? Xiaoman, huwag mo nang isipin na bayaran ako dito. Simula ngayon, ikaw at si nanay, hindi na kailangan magdusa pa. Ikaw ang pinakamahalin na munting prinsesa ng aming pamilyang Lu. Tungkol naman sa singsing. Sa'yo talaga yan. Ginoong Lu, ang mga damit na ibinigay niyo sa amin, napakamahal talaga kami. Ay, Menghan, huwag mong isak puso. Tandaan mo, ang lahat ng mamahaling bagay sa mundo na to, ay, hindi kasing halaga mo at ni Xiaoman. Menghan! Ito ang aking ina. Kumusta po kayo, tita? Kumusta po kayo, Lola? Ito si Xiaoman, di ba? Talagang anak ng aming pamilyang Lu. Talagang napakaganda. Xiaoman, ito ang pasalubong sa iyo ni Lola. Tingnan mo kung nagustuhan mo. Napakamahal talaga nito. Hindi namin ito matatanggap. Ang mga anak ng aming pamilyang Lu ay karapat-dapat sa pinakamahusay. Ikaw ay... Sa 7 taong ito, ang hirap kayo. Gagawin kong kabayaran sa inyo na titirang buhay. Ginoong Lu, kami, ano talaga ang relasyon natin? Wow, ito si nanay. Ang ganda ni nanay sa bestidang ito. Ang taong ito? Ako? Kahit na mahirap paniwalaan ngayon. Pero ayos lang. May pasensya ako. Haba pa ng panahon natin. Pero, sana kayo ay maniwala sa akin. Kaya, pwede po ba kayong mauna nang sumakay? Mrs. Lu. Sige po. Lakad na. Nanay, tingnan mo ang ganda nito. Xiaoman, lakad na. Tita, masyadong mamahalin ang mga damit na iyon. Hindi namin masusuot lahat ng iyon. Luyan, tingnan mo kung ano ang inihanda mo. Luyan, tingnan mo ang inihanda mo. Luma na ang istilong ito, ilang taon na ang nakalipas. Sina Menghan at Xiaoman, magugustuhan kaya nila. Talaga. Alam nanay,
Lalaki ako, saan ako nakakalam ng mga ganito? Ngayon kaagad-agad dalhin mo sila sa mall. Hayaang sila ang pumili. Tita, hindi ko ito ang ibig sabihin. Ako. Hindi pwede. Ang manugang na babae ng pamilya Lu, hindi dapat magdusa kahit katiting. Kung hindi makakapili ang mag-ina ng damit na magugustuhan nila, huwag ka nang bumalik. Sige, pupunta na ako. Ayos lang yan. Aray, tara na. Bakit naman siya na isang pulot basura? Bakit makukuha ang dating pag-aari ng binibini kong ito? Parurusahan ko kayo. Presidente Lu, bahala po kayo. Ngayon, ang mall ay para lang sa may bahay nyo. Xiaoman, mamaya, kapag may nagustuhan ka, kunin mo lang ng basta. Huwag mo nang tingnan ng presyo. Salamat po, Tito. Hoy. Sige, alam ko na. Minghan, pasensya na. May biglang problema sa kumpanya. Kailangan kong bumalik. Ayos lang, mauna ka na sa mga gawain mo. Ako na mismo ang magpapasyal kay Xiaoman. Lahat ng bagay na nagustuhan ng may bahay at anak kong babae, diretso nyo na lang ipadala sa tahanan ng pamilya Lu. Hindi ba ito medyo nakalabes? Lalabis mo ba to? Ikarapat dapat kayo. Ang ganda talaga. Nanay, hindi kaya nananaginip tayo? Hindi ito panaginip. May tahanan na talaga tayo. Xiaolan, talaga bang itinuturing mo ang sarili mo bilang tunay na Mrs. Lu? Nanay, natatakot ako. Bakit ka nandito? Kasintahan ko sa pagkabata si Luyan. Magkasama kaming lumaki. Sino ba rito ang hindi nakakakilala sa akin? Natural lang napapasok ako ng basta-basta. Umalis na tayo. Isa ka lang naman kapalit? Ano ba ang pinagpapanggap mo sa harap ko? Mukhang wala ka talagang alam. Hindi ba sinabi sa'yo ni Luyan? Ang dahilan kung bakit napakabuti niya sa iyo ay dahil lang sa mukha mo. Ano ba ang ibig mong sabihin? Luyan, ang init-init mo namang tawagin. Siya ay isang presidente ng Lu Group. Bakit niya bibigyan ng atensyon? Ang isang maliit na cute? Wala itong ibang dahilan kundi... Tumahimik ka. Xiaoman, may sasabihin pa si nanay sa kanya. Ikaw at itong ate, magsama muna kayo sa paglalaro? Opo. Sige na. Dahil sa Ang dahilan kung bakit napakabuti niya sa iyo ay wala nang iba kundi ang mukha mo. Nakahawig ng dating asawa niya. Ako bakit kita paniniwalaan? Hindi mahalaga kung naniniwala ka sa akin o hindi. Maari mong personal na tanungin si Luyan. Tanungin mo siya. Sino ba talaga ang babaeng itinatago niya sa puso niya? Sino talaga? Tanungin mo siya. Kung sa pamamagitan ba ng iyong mga mata, ni tinitingnan ng ibang babae, tingnan mo ang mukha mong ito. Anino lamang ng iba? Kawawa ka naman. Kaya pinapayuhan kita. Huwag ka nang mangarap ang pumasok sa mayamang pamilya. Ang mga bagay na ito ay hindi naman talaga dapat para sa iyo. Ang minamahal niya ay ang kanyang dating asawa lamang. Hindi kanya tunay na mamahalin, ni ang bata. Xiaoman, uwi na ang mabait kong apo. Sabihin mo kay Lola kung ano ang nabili mo ngayon. Anong mga bagay? Manghan, bakit ka ganito kaagang umuwi ngayon ay? Wala ka bang nagustuhan? Hintayin mo. Tatawagan ko na si Luyan ngayon. Papalitan niya na lang ng ibang lugar para sa iyo. Hindi na kailangan, tita. Ano nangyari? Xiaoman, mauna ka ng pataas sa iyong kwarto maglaro. May ilang sasabihin si Mama kay Lola? Sige, Mama, galit ka ba? Wala. Hindi galit si Mama sige na. Ang bait talaga ni Xiaoman. Tita, may ilang bagay akong gustong itanong sa iyo. Huwag kang mahiya sa akin. Ano mang gusto mo itanong mo lang. Gusto kong itanong, sino ba talaga ang dating asawa ni Luyan? Gusto ko sanang itanong, ang dating asawa ni Luyan... Ito. Ma, kakagaling lang ni Menghan sa operation. Normal lang na hindi niya maalala pansamantala. Bago siya lubos na gumaling, huwag na nating banggitin ang mga nakaraan. Huwag na masahin siya ng anumang pagkabagabag. Sige. Anak, huwag ka nang mag-isip ng labis. Ang dating mga bagay ay tapos na. Ngayon, ikaw at si Xiaoman lang ang nasa puso niya. Tingnan mo kung gaano siya kabuti sa inyo. Mukhang totoo nga ang sinabi ni Jiang Yifan. Naiintindihan ko na. Yung tita, napapagod na ako ng kaunti. Mauna na akong umakyat para magpahinga. Sige, sige na. Kaya ako pala ay isang kapalit lang talaga. Napakabuti niya sa akin at kay Xiaoman. Dahil lahat sa ibang tao, ang mga bagay na ito, hindi akin, hindi rin dapat akin. Nanay,
Anong nangyari sa iyo? Xiaoman, magbihis ka sa sarili mong damit. Sumama ka kay nanay. Nanay, saan tayo pupunta? Umalis dito. Uwi sa sarili nating tahanan. Nanay, hindi na ba tayo maghihintay kay Tio Lu? Hindi na. Hindi naman talaga ito ating tahanan. Nanay, ayaw kong manira sa anino ng sinuman. Ni ayaw ko sa aking minamahal na anak na lumaki sa ganitong uri ng mga kasinungalingang mapagkunwari. G, Lu ang lupain sa suburbio. Naaprubahan na. Masisimulan na ang proyektong ito sa lalong madaling panahon. O sige, ang mga susunod na bagay, ikaw na ang bahala. Okay. Kailangan ko nang umuwi ka agad. Sinamanghan at Xiaoman. Naghihintay sa akin sa bahay. Uuwi ako para samahan. Hello? Nay? Luyan, umuwi ka kaagad, may problema. Si Manghan umalis kasama si Xiaoman. Ano? Kuya Luyan, saan ka pupunta? Umiwalay ka. Bakit? Bakit kahit ganito na, ayaw mo pa ring magbago? Ano bang meron si Wen Menghan na wala ako? Wen Menghan. Mama, napakabait sa atin ni Tito Lu. Bakit tayo aalis? Kasi, hindi tayo doon nababagay. Ito ang tunay na tahanan nating mag-ina. Nakahanap na ang nanay para kay Xiaoman ng bagong paaralan. Pagkagising mo bukas, makakapagpasukan ka na gamit ang bago mong bag. Mama, naintindihan ko na. Bahay natin ang lugar na ito. Magiging mabait si Xiaoman. Tama, mabait na bata si Xiaoman. Oras na para matulog. Huling-huli na ang oras. Sino pa ang dadating? Ikaw pala. Wen Menghan, parang multo ka talaga? Hindi nawawala? Bakit naman umalis ka na nga? Naiisip ka pa rin ni Kuya Luyan. Wala akong interes sa mga bagay ninyo. Gusto ko lang kasama ang anak kong babae. Mamuhay ng tahimik. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ano ang gusto kong gawin? Ilang taon ko nang gusto si Kuya Luyan. Magkakasal na sana kami. Ngunit ikaw at ang batang iyon, bigla na lang nakisawsaw. Sabihin mo, dapat ko bang maningil sa'yo? Dito ka pala nakatira sa ganitong pok ng mga maralita. Kaya pala ayaw mong umalis sa pamilya Lu. Mukhang ayaw mong bitawan ng kayamanan. Ito ang tahanan ko. Lumayas kayo ngayon din? Dapat lang sa lugar ng maralita tumira ang taong ito. Hindi mo ba nakikita ang sarili mo ngayon? Ganito ang itsura. Ni wala ni katiting na karapat-dapat ka sa kanya. Uulitin ko, wala akong anumang relasyon kay Luyan. Ang kanyang mga bagay, ang iyong emosyon. Walang kinalaman sa akin ang lahat ng iyon. Kung hindi kayo aalis, tatawag ako ng pulis. Sige, tumawag ka ng pulis. Tingnan natin kung ang pulis ang unang darating o ang iyong minamahal na anak na babae. Ang unang mahuhulog sa aking mga kamay. Tumigil ka. Ayaw mo makita ng iyong minamahal na anak na babae. Ang eksenang ito, kaya makinig ka na lang. Ano ba talaga ang gusto mo? Napakasimple. Dalhin mo ang batang minamahal mo, agad-agad na umalis ng bansa at huwag nang bumalik sa bansa kailanman. Lalong hindi ka dapat magpakita sa harap ni Kuya Luyan. Sa anong karapatan? Sa tingin mo may karapatan kang pumili? Umalis na ako sa pamilya, Lu? Hindi ba ito ang gusto mo? Bakit hindi ka pa tumitigil? Kailangan mo ba kami itulak sa kawalan ng pag-asa? Gusto ko lang na mamuhay kasama ng aking anak na babae. Ng payapang buhay. Hindi ba ito maaaring gawin? Huwag kang magkunwari. Hindi ba pera lang ang gusto mo? Narito ang 10 milyon. Kunin mo agad ang perang ito, dalhin mo ang batang minamahal mo at umalis ng bansa. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung magaspang ako. Akala mo ba dahil may pera ka, ay pwede ka nang gumawa ng anumang gusto mo? Tama. Dahil may pera, pwede kang gumawa ng anumang gusto mo. Ina, anong nangyari? Nanay Xiaoman? Wala po. Hindi sinasadya ng nanay na mabasag ang isang mangkok. Nanay, matulog na po kayo. Medyo natatakot si Xiaoman. Pupunta na ang nanay diyan. Xiaoman, humiga ka muna ng maayos. Kailangan mong pumasok bukas. Apo. Basta gusto ko, kaya kong gawin kayo ng maliit na iyon. Na kumawala ng walang anumang ingay sa timog lungsod. Huwag kang maniwala, subukan mo. Ang anak kong babae ay hindi batang kalye. Maging magalang ka sana sa pagsasalita. Ang pera mo, hindi ko kailangan. Kahit wala akong pera, hindi kita hahayaang kontrolin ako. Hinihiling ko lang sa inyo na ibalik ninyo sa akin ang payapang buhay ko. Katawa-tawa talaga. Hindi mo naman nakalain na dahil lang hindi mo tatanggapin ang perang ito, ay malilimutan na ang lahat. Binabalaan kita. Habang may pasensya pa ako, mas mabuting tanggapin mo ang perang ito at umalis ka ng Nansheng ng masaya. Kung hindi, kaya kung papaglahuin kayo. Yan at mawala sa Nansheng. Jiang Yifan, huwag kang masyadong maging inosente. Akala mo ba na kapag umalis ako at nalaman ni Luyan ang ginawa mo, pakakasalan ka pa rin niya? Ang mga bagay sa pagitan ko at ni Kuya Luyan ay wala kang karapatang makialam. Basta't ikaw ay mawala, siya ay magiging akin. Nakakaawa ka talaga. Huwag mong kalimutan. Ikaw ay isa lamang chistis. Isang kapalit na nakakaawa. At kaawa-awang ipinahanap niya.
Anong karapatan mong makipag-agawan sa akin? Hindi mo man lang ba naisip? Kung hindi dahil sa mga matang mong kamukha na umaagang namatay, ang isang tulad ni Kuya Luyan ay hindi sana magpapansin sa isang hamak na tulad mo. Bitawan mo ako. Yamang ayaw mong tanggapin ang pagpipilian, huwag mong sisihin kung magiging bastos ako. Siraan ninyo. Tumigil kayo. Tio Lu, sagutin mo naman ang tawag. Nahanap na ba? Wala pa po, Ginya. Walang balita kay Binibini. Ano mang paraan ng gamitin? Hanapin ninyo sila mag-ina. Opo. Hoy, sikum tais. Tito Lu, yung masamang ate ay nandito na naman. Pinapahirapan niya si nanay. Halika kaagad at iligtas mo si nanay. Ay siya mag. Malalim na paghinga. Papasabi mo kay Tito. Nasa ka na? Nasa. Hoy! Shio Impulse. Gamitin lahat ng kumpanya resources. Hanapin ang signal source ni Shio Meng kanina. Bilisan. Si Pupres. Lu. Jiang Yifan. Binabalaan kita. Kung sasaktan mo si Menghan at Shio Ming yun, kahit katiting, gagawin kong bayaran ng inyong pamilya, Jiang. Ang isang malaking halaga na hindi ninyo kayang abutin. Papayaran. Huwag kang magmalikot. Mangdudumog ka pa sa pagtawag. Nagtawag pa para magreklamo? Masamang tao. Huwag ninyong saktan ang nanay ko. Eh di kasalanan ng nanay mong walang utang na loob. Siyempre kailangan ko siyang bigyan. Magpakita ako ng kakayahan. Jiang Yifan. Kung may galit ka, sa akin mo idirekta. Huwag mong saktan ang anak ko. Ano bang nagmamadali? Yamang ayaw mong lumipat. Tutulungan na lang kita. Sinabi ko na, wala kang karapatang tumanggi. Jiang Yifan, binabalaan kita kung gagalawin mo si Manghan at si Xiaoman. Kahit kusing. Papanagutin ko ang inyong pamilyang Jiang ng bayad na hindi nyo kakayanin. Kuya Luyan, unang beses kang tumawag ng kusa sa akin. Ito lang pala ang sasabihin mo. Uling best ko nang sasabihin. Huwag mong silahisan ang mag-ina. Kuya Luyan, kahit na masaya ako na tumawag ka ng kusa, pero nakakalungkot, hindi ko gusto ang sinabi mo kanina. Alam mong mahal kita. Kailangan pa bang mawala na lang sa mundo? Si Wen Menghan? Para mapansin mo rin ako? Kailangan pa bang si Wen Menghan ang lubusang mawala sa mundong ito bago mo ako makita sa likuran mo? Maglakas loob ka. Ang lalaking napili ni Jiang Yifan ay dapat na akin. Nababaliw ka na talaga. Nababaliw ka na. Ito pa lang ang simula. Sa pagharap sa mga katulad ninyo, kasing dali lang ng pagpihit ng palad ko. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Aalis ka o hindi. Nanay, huwag kang matakot. Si Xiaoman ang magpoprotekta sa iyo. Jiang Yifan, kung saktan mo ang anak ko, hinding-hindi kita patatawarin. Ikaw lang? Karapat dapat ka bang magsalita sa akin ng ganyan? Nanay. Hindi ko naman pinilit. Gusto mo bang pakasalan ako sa susunod na buhay? Ikaw pa rin ang tanging Mrs. Lu para sa akin. Oo, gusto ko. Tikman natin kung matamis. Ang laki ng bakuran. Sa bandang huli, gusto kong taniman ng mga bulaklak. Sige. Basta ang gusto mong gawin, sasamahan kita. Ang daming trabaho ni Luyan sa kumpanya. Pag nagkapagod, talagang makakakalimutan niya kumain. Kailangan kong dalhan siya. Menghan, Hintayin mo ako. Babalik ako. Nanay. Nanay, gising ka na. Masamang tao ka, ibalik mo sa akin ang nanay ko. Pumunta ka at tumingin. Hindi nga ito totoo. Masamang tao ka. Nasa daan na papunta rito si Tito Lu. Hinayaan mo bang apihin ang nanay ko? Hindi ka niya patatawarin. Kung sinaktan, sinaktan. Akala mo ba si Luyan? Sasaktan ako para sa kanya.
Chenging ang bagay na hindi mo makamit. Ang siyang kailangang patunayan ng paulit-ulit na ito ay kanya Jiang Ifan. Tulad ng paggamit mo ng ganitong hamak na paraan, maliban sa patunay na kawawa ka. Ano pa ang mapatutunayan mo? Tumahimik ka. Isa ka lang kapalit. Anong karapatan mong sabihin yan sa akin? Wen Menghan, binabalaan kita? Ito ang kapalit sa pagnanakaw mo kay Luyan. Ikaw, dapat manatili sa putikan. Hindi dapat kumapas sa puso ng mayaman. Kapalit? Jiang Yifan, ginagawa mo lang ito habang may amnesia ako para palayasin ako. Babaeng masama tulad mo. Hindi ka magtatagumpay habang buhay. Naalala mo na lahat. Oo, naalala ko na lahat. Hindi na ako magpapaalipin ng parang tanga sa iyong paninira. Ano kung naalala mo? Matagal ka nang nawala 7 taon. Alam mo ba, nitong 7 taon, kung paano siya nakarating. Akala mo ba ang pagmamahal niya sa iyo ay magiging tulad ng dati? Pagkatapos ng 7 taon mong pagkawala, ngayong bumalik ka, may dala ka ng isang maliit na kaibig-ibig. Sino ang nakakaalam? Kung kaninong lalaki siya talaga? Kung ang pagpapalaki sa pamilya Jiang ninyo ay hindi ka tinuruan kung ano ang respeto, hindi ako mag-aatubiling turuan kita. Lumaban ka sa akin? Sinabi ko na, kung sasaktan mo man ang anak kong babae, hindi kita palalampasin. Sa iyong kasalukuyang kalagayan, anong karapatan mo para husgahan ako? Ganun ba? Kung gayon, ikaw na maginoong dalaga ng Angkang Jiang, bakit mo ginagawang misyon ang paggawa ng paraan laban sa akin? Naghanap ka ng pangatlo? Masamang tao. Huwag saktan si nanay. Nagsumbong na ako sa mga otoridad. Jiang Ifan, patuloy ka pa bang maninindigan sa iyong kamalian? Ikaw ano pa ang hinihintay mo? Gapangin mo agad ang kanyang bibig? Tumigil. Darating na ang mga opisyal ng kapayapaan. Kung aalis kayo ngayon, maaari kong kalimutan ang nakaraan. Pagkatapos ng lahat ang perang ibinigay sa inyo ni Jiang Ifan ay hindi sapat para tustusan ang natitira niyong buhay. Wala ba kayong ambisyon sa buhay? Ilang salita lang mula sa babaeng ito. Nagpatinag kayong ganito. Binabantayan namin siya. Saan siya nakakuha ng oras para magreklamo sa pulis? Bini, paano kung tayo ay mahuli ng pulis? Malaking pera ng aming pamilyang Jiang ang ginagastos para sa inyo. Jiang Ifan, pinapayuhan kitang tumigil ka na. Ano ka ba? Kung ngayon hindi ninyo siya paparusahan, wag na kayong magtrabaho rito. Nanay? Xiaoman, huwag kang matakot. Narito si nanay. Jiang Yifan, tama na yan. Gustong gusto kong malaman, hanggang kailan ang tibay ng iyong buto? Sampalin niyo siya, hanggang sa lumuhod siya at magmakaawa. Sinabi ko, kung aalis ka agad, kasama ang iyong mga tao, hindi ko na ito pag-uusapan. Kung hindi, kahit gaano kalakas ang pamilya Jiang, ang pagkasangkot ng dalagang Jiang sa pagkakakulong, kung malalaman ng aming mga kasosyo, matatakot ang marami. Sa totoo lang, wala ka talagang oras para magreklamo sa pulis. Nagkukunwari ka lang, di ba? Sasabihin ko sa'yo, kahit sino ang dumating ngayon, ikaw at ang batang ito, ay aalis sa Nanqing. Simulan na! Camilas. Kayo ay kailangan ng pamilya Jiang. Para saan talaga? Xiaoman, magtago ka muna. Huwag lalabas hanggat hindi ka sinisigaw ng nanay. Narinig mo ba? Nanay, natatakot si Xiaoman. Magiging ayos lang ang nanay. Dapat kang manatiling matatag hanggang dumating ang tatay para iligtas ka. Ayos muntik na akong maloko mo. Huy, talagang matindi ang pagmamahal ng ina at anak ano? Sayang, hindi gumagana sa akin ang ganito. Ngayon, aalis kayo, gusto niyo man o hindi? Ang pamilya Jiang nyo ngayon, kahit ang batas, ay hindi na natatakot, di ba? Ano naman? Sasabihin ko sa'yo, ang pangkat ng mga abogado ng aming pamilya Jiang ay pawang mga top talent sa bansa. Ang pag-ayos sa ganitong maliit na bagay ay parang pagdurog sa isang langgam na napakadali. Kaya mas mabuting tiyakin mo na mapapatay mo ako ng isang bagsakan. Basta may hininga pa ako. Hindi kita patatawarin ni Wen Menghan. Hanggat may hininga pa ako, hindi kita patatahimikin. Ako si Wen Menghan. Sasabihin ko sa buong mundo, ang bunsong anak na babae ng pamilya Jiang ay 1 taong kapag hindi nakakakuha ng pagmamahal ay nagiging baliw. Kawawang nilalang. Gusto kong makita kung gaano katagal mananatiling matigas ang iyong buto. Ang taong tulad mo, hindi kailanman karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Dumasing na ang sheriff. Takbo. Tumigil ka. Tumigil kayong lahat. Nagsumbong ka talaga sa otoridad. Mas mabuti mong pag-isipang mabuti. Kung ang isang taong nakulong na, ay talagang karapat-dapat pa ba sa kanya? Imposible. Ang posisyon bilang Mrs. Lu ay akin lamang. Kulan. Tumigil ka. Kuya Luyan. Menghan, Luyan. Nakabalik na ako. naalala mo ng lahat? Naalala ko na lahat. Nitong mga nakaraang taon, paumanhin sa hirap na dinanas mo. Ayos lang. Nanay. Xiaoman, tingnan mo. Si Papa ito. Xiaoman, kasalanan ng papa at nahuli siya. Pinagdaanan ninyong mag-ina ng pagdurusa. Papa. Xiaoman, kumusta ka? Huwag mo naman gulatin ang nanay. Dalhin sa ospital agad. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang mangyayaring masama.
Kay Xiaoman. Bakit ba? Luyan, minahal kita mula pa nung bata ako. 11 taon kitang minahal. Saan ba ako kulang kumpara sa kanya? Bakit mo siya pinapakasalan? Imbes na tingnan mabuti ako kahit minsan. Bakit ba? Ni hindi mo man lang maging katumbas. Kahit ng isang hibla ng buhok niya, malinis siya. Mabait, samantalang ikaw, nagpapasuka lang sa akin. Hindi. Ako ang tunay mong babaeng nakatakdang pakasalan. Ikaw at ako ay magkasama mula pagkabata, sabay na tumanda. Bakit siya, na ilang taon pa lang nakakakilala sa'yo, ay may karapatan na kunin ka? Mula sa piling ko, Ang pag-ibig ay hindi negosyong sinusukat sa tagal ng panahon. Sa aking puso, siya ang walang kapalit magpakailanman. Luyan, kung hindi dahil mahal kita, ako ang bantog na dalaga ng pamilya Jiang, paanong mapapayagang sumunod lang sa iyo? Isang basurero lang naman siya. Binigyan ko lang ng leksyon, ano naman? Matagal na kitang binalaan. Kung maglakas loob kang galawin muli ang asawa ko, tanak, papanagutin ko ang inyong pamilya Jiang sa isang halaga na kayo man mismo ay hindi kayang bayaran. Pumilos. Huwag kang magkunwari. Ang pamilya Lu at pamilya Jiang ay kapwa dalawang higante sa Nancheng. Sa palagay mo ba, matatakot ako sa isang salita mo? Ganun ba? Jiang Yifan, ano ang nagawa mo? Bigla ang binitawan ng Liu Group ang pamumuhunan, ang kadena ng pondo ng pamilya Jiang ay tuluyan ng naputol. Yifan, bakit mo na naman nilabanan ng pamilya Lu? Malilipol ang pamilya Jiang. Ibig na lang tuluyang tayong wakasan. Paano ito posible? Paano ito posible? Kung may sisihin ang inyong pamilya Jiang na pinalaki ang isang katulad mo. Mabuting anak na babae. Ngunit mabagsik na ipasok ko na ang ebidensya ng pag-iwas sa buwis ng Jiang. Sa mga otoridad, nasa daan na sila papunta rito. Luyan. Kailangan mo bang maging ganito kabalasubas? Ito ay wala. Kumpara sa ginawa mo sa aking asawa at anak. Naging napakamaawain ko na. Sumama ka sa amin. Kahit na ako ay matalo, hindi ko kayo pababayaan. Jiang Yifan, lumaki kang may karangyaan. Ngunit hindi ibig sabihin na mas mataas ka kaysa sa iba sa lahat ng bagay. Itigil mo na ang iyong pagmamataas. Walang sinuman ang mas mababa sa iyo. Wenmanhan, kaysa maglaan ka ng oras dito at magsabi sa akin ng mga aral na ito. Mas mabuti pang tingnan mo kung ano nang nangyari sa iyong minamahal na anak na babae. Anong ibig mong sabihin? Anong ginawa mo sa aking anak na babae? Ikaw at si Luyan, ang sumira sa aking pamilya Jiang ng ganito kalala. Akala mo ba, wala akong planong pamalit? Hoy. Oy, President Liu. Sa daan papunta sa ospital, sinadya kaming bungguan mula sa likod. Malubhang nasugatan si Binibini. Ano? Menghan, Napaka-interesante talaga. Kahit bumagsak man ang aming pamilyang Jiang, isasama ko kayo sa libingan ko. ang operasyong ito, ako ang gagawa. Hindi pwede. Kahit na kayo ay dating ng umunang doktor sa neurosurgery sa bansa, ngunit hindi tugma ang kalagayan ng pinsala at sa kasalukuyan mong kalagayan. Hindi talaga angkop na mag-opera. Kumalma ka muna. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Nakikiusap ako sa'yo. Iligtas ninyo ang buhay ng aking anak na babae. Ano mang paraan ang gamitin? Ano mang kagamitan o gamot, gusto kong mabuhay. Ang malusog ang aking anak na babae. Presidente Lu. Naasikaso ng asawa ron. Ang bagay kay Xiaoman, dapat itago kay Menghan. Kung hindi, tiyak na hindi niya matatanggap ang dagok na ito. Sige, Presidente Liu, huwag kayong masyadong mag-alala. Tiyak na magiging maayos si Binibini. Kumusta ang anak kong babae? Malubha ang mga sugat ng pasyente. Maraming pasa sa malambot na tissue, posibleng may maliit na bali sa buto ng balikat, nauntog ang ulo, at malakas na pagdurugo. Nagkaroon na ng shock. Kailangan siyang bigyan kaagad ng dugo para maligtas. Kunin ang dugo ko, pareho ang blood type namin ni Xiaoman. Hindi pwede. Malaking dami ng dugo ang kailangan ng pasyente at sa kalagayan ninyo ngayon, hindi rin angkop na magbigay ng dugo. Narito ba ang ina ng pasyente? Ano ang kanyang blood type? Hindi pwede. Mahina ang asawa ko ngayon. Hindi pwedeng kunan siya ng dugo. Makinig kayo sa akin. Kunin ang lahat na maaaring makuha. Kung kulang sa ospital, kumuha sa lungsod, kumuha sa buong bansa. Wala akong pakialam. Kung hindi maliligtas ang anak kong babae, sisino ko ng asawa ko. President Liu, kumalma po kayo. May magagawa ang mga doktor. Hindi ninyo pwedeng... Nakikiusap ako sa inyo para sa kanila. Ako man, ay pwedeng kunan ng dugo. Bilisan mo, dalhin si Jilu sa silid ng pagkuha ng dugo para kuhanan ng dugo. Kasabay nito, tingnan kung may available na katugmang dugo sa buong lungsod. G. Lu, halika po. Alagaan mong mabuti si Menghan. Pakiusap, bilisan ninyo. Menghan, huwag kang mag-alala. Titiyakin kong maililigtas natin ang ating anak na babae.
Jilu, habang pumunta kami sa ospital, sinadya kaming banggain mula sa likuran. Ang dalaga malubha ang kanyang mga sugat. Xiao Man. Nurse, nakita mo ba ang aking anak na babae? Mga 6 na taong gulang siya. Napakaganda niyang tingnan. Hala, huwag kang gumala nang wala sa oras. Hindi pa tapos ang iyong gamot. Xiao Man, narito na si Mama. Ginang. Huwag kayong masyadong mabahala. Lampas na po si Binibini sa mapanganib na yugto. Basta magpahinga lamang ng 2 araw ng maayos. Magigising na siya. Ikaw, totoo ba ang sinasabi mo? Tutu, mas nanganganib ngayon dapat si Jilu. Kahapon, para mabigyan ng dugo si Binibini, hindi na niya inalin ang sariling kalusugan. Luyan. Nasaan na ba siya ngayon? Luyan, Huwag kang matakot. Ayos lang ako. salamat ah. Talagang salamat? Gunggong, anong dapat pasalamatan dito? Si Xiao Man ang aming kayamanan. Dugo ko. Dugo niya rin naman yan. Nitong mga nakaraang taon, walang araw na hindi sinisisi ni Luyan ang kanyang sarili. Lagi niyang naiisip na yung aksidente. Kasalanan niya nabubuhay na parang anino. Buti ngayon, langit. Sa wakas ay binigyan siya muli ng pagkakataong magsimula muli. Itong 3 buwan, halos gumaling na si Xiao Man. Sa susunod na buwan, dadalhin ko kayo magpahangin. Sige. Nanay, tatay, tingnan ninyo ang bulaklak na nakita ko. Para sa pinakamagandang nanay. Salamat, baby.